Hi guys! Welcome sa ating Part 3 training series ng Forex Trading. Let's go! So, last time, diniscuss ko do sa Part 2 training series natin yung mga iba't ibang klase ng strategy na gagamitin natin. So, bago tayo magsimula dito sa Part 3 training series natin, bigyan ko lang kayo ng kaunting recap dun sa napag-usapan natin sa Part 1 at saka dun sa Part 2. Okay, para at least magkaroon kayo ng idea, ma-refresh, kumbaga. So, sa Part 1, diniscuss natin yung basic learnings kung paano ka nga ba makapag-start dito sa forex trading. So step by step, diniscuss ko doon yung trading view, kung paano gagamitin yung trading view. Yan yung ginagamit natin sa pag-analyze ng market, stocks, crypto, or forex man yan, or kung ano mang market po yung gusto mong i-trade, okay? So ngayon, meron ka ng basic knowledge about trading view, kung paano siya gamitin, katulad ng mga tools na to, ayan, sa gilid, ito, kung paano mag-drawing, mga ganyan, right? So, ngayon, ang tanong, paano ka na makakapag-trade ng live sa market? So, doon diniscuss ko rin yung broker na gagamitin mo. So, hanggang ngayon wala ka pang broker, pwede nyo pong i-check yung description ng video na to para at least makapag-sign up ka doon, okay? So, diniscuss ko rin doon yung broker na gagamitin natin. Actually, sobrang dami ko na rin broker na nagamit, pero ito yung pinaka nagustuhan ko, yung XM at saka itong Xness, kasi aside sa very minimal lang yung deposit, is mabilis po yung withdrawal at saka 24/7 po yung customer support nila. So may mga times kasi na hindi talaga maiwasan yung technicalities, di ba? Okay, and then kung gusto mo naman minimalist yung pagtitrade mo, actually dito ako nag-a-analyze sa TradingView, and then dito ako nagde-deposit sa broker na to, and then yung account ko dito sa broker, kinokonek ko po dito sa MetaTrader 5. Actually, meron po yan MetaTrader 4 or MT4 or MT5. Pero dito ako sa MT5 kasi medyo advanced na. So ngayon, ulitin ko, kung gusto mong masundan yung training natin, panoorin nyo po muna yon, okay? And then after ng part 1 natin, diniscuss ko yung part 2 training series natin. Ito po yung iba't ibang klase ng strategy na gagamitin natin. Kumbaga, pinaliwanag ko doon sa part 2 kung ano yung mga iba't ibang klase ng strategy na ginagamit dito sa pagtitrade sa market. So last time, drawing lang yun, no? Pero ngayon, tingnan nyo guys, naka-plot na maayos na siya, right? So ito yung kagandahan sa trading view, kasi pwede kang mag-drawing at the same time, pwede kang maglagay ng picture. Ito, ayan, no? O, di ba? Pwede mong i-drag, ayan, tapos pwede kang mag-undo, okay? So, redo, undo, and then, ayan, pwede ka maglagay ng mga text, okay? So, sa part 2, diniscuss ko yung iba't ibang klase ng trading strategy na ginagamit dito sa market. So, dito sa video, sa screen, nakikita nyo, ang daming strategy. Pero guys, ang task mo, okay, dahil binigyan na kita ng idea ng mga strategy na posible mong gamitin, na pasok sa personality mo, sa ngayon, hindi pa yun magsising in sa'yo, lalo na kung bago ka pa lang. Ano yung sinasabi na pasok sa personality ko, okay? So later on, kapag ginawa mo yung mga strategy na to, inaral mo, okay, unti-unti nyo pong maintindihan yan na, yung personality ko pala kasi mahaba naman yung patience ko, dito na lang ako sa supply and demand. Gusto ko yung every seconds, every minute, gusto kong mag-trade. Dito pala ako sa smart money concepts or dito sa ICT, okay? So, sa mga pattern traders. So, dito guys sa supply and demand, ganito lang po siya. Ang presyo kapag galing sa baba, tumaas, okay? Biglang bumulusok, umakyat yung presyo. Ibig sabihin, marami yung demand. So, tataas yung presyo. Ni pagbababa, yung market price, so maraming nagbebenta. So, supply naman pong tawag dyan, okay? So, sa supply and demand, ang ginagawa ng mga trader dito is kapag nakita nilang tumaas yung presyo, hindi nila po yan sasabayan. Hayaan mo na nilang bumaba at saka sila sasabay, okay? Dito naman sa support and resistance, ang pattern nito ganito lang po. So kapag ang market price, imagine niyo na lang candlesticks to, okay? So tingnan niyo to guys, itong line na to. Imagine niyo na ito umakyat siya, baba, akyat, baba. Kapag ilang beses yung candlesticks, ilang beses bumangga sa taas,
at hindi siya nagbe-breakout katulad nito, halimbawa, hanggang parang ganito lang yung sistema niya, hindi siya lumalagpas diyan. Ang tawag dito is may resistance. Kumbaga, may pumipigil dito na malaking sharks or whales or mga hedge funds or mga malalaking bangko, Federal Reserve or Central Bank, kaya pinipigilan nila yung presyo na lumagpas diyan. Okay, so yung mga trader diyan, kapag nakita nilang naka-isa, dalawa, tatlo, nakatatlong bangga na, so may resistance, saka sila magpi-place ng order, pa-sell naman. Alright? Dito naman sa baba, kapag ganun din, vice versa din, kapag yung presyo nakailang bangga dito, alam mo, dalawa, tatlo, ibig sabihin may support. Ang gagawin nila ngayon dyan, bago sila mag-place ng order, halimbawa, nakatatlong bangga na sa baba. So, aantayin nila ngayon na magkaroon ng breakout dito sa taas or ganun din sa baba, okay? So, halimbawa, gumanyan. Ibig sabihin, nagkaroon ng breakout sa area na to, sa resistance. So, na-anticipate na nila na, or ina-assume na nila or na-predict na nila na yung market pataas. Pag na-breakout yan, mag-aantay ulit sila ng pababa muna para supply and demanded. Then saka sila mag-place ng trade. Alright? So, ito yung support and resistance. So, sa SMC naman, ganito naman yon, para supply and demand. Actually guys, yung strategy na to halos pare-pareho lang to. Depende lang yung sa perspective mo. Okay? Kung ang ginagamit mong strategy, supply and demand, pag tinignan mo yung pattern trader, pareho lang pala. Pero magkakaiba lang kayo ng paningin or ng pananaw. Okay? So, sa SMC, ganito din. Pag umakyat, alright, so mag-analyze muna sila ng market sa daily time frame, sa 4-hour time frame, sa 1-hour time frame. Okay, titignan muna nila kung ano yung takbo ng momentum ng market. So ganito din dito sa may SMC. Pag nakita niya tumaas, aantayin muna niya bumaba. At then sa pagbaba, hindi rin siya basta-basta nag-i-entry. Porket bumaba, mag-aantay pa yan siya ng entry confirmation. Katulad nito, bumaba yung presyo, nagkaroon ng liquidity grab, and then umakyat, nagkaroon ng break of structure or change of character, yan yung mga tawag nila. And then nagkaroon ng fair value gap, may mga ganong pattern. So kapag SMC, mostly ganyan yung strategy. So kailangan mag-antay muna sila dito ng liquidity grab, ito, and then magkakaroon ng break of structure. Tapos mag-aantay sila ngayon ng confirmation dito sa area na to. Okay? So fair value gap or imbalance po tawag doon. So ano ibig sabihin yan? So ganito po siya guys. I-explain ko ng maayos hanggat maaari. So halimbawa ganyan. Okay? So ang nangyayari, minsan itong candle na to, pagbaba, hindi yan, di ba nagsimula siya dito sa area na to, right? So nagsimula siya sa area na to, pag start niya dyan, umakyat, hindi bumaba dito kung saan siya nagsimula. Kumbaga, nag-iwan siya ng gap. And then ngayon, ang ginagawa ng mga trader, antay nilang bumalik yung presyo dito sa gap bago sila mag-place ng order, ng buy or ng sell. Okay? So sa AMD naman, ganito lang din. Ang ginagawa naman dito is, nakikita nila yung pattern na to, nag-accumulate muna, taas baba, taas baba. Mostly ng trader, pag nakakita sila ng ganyang scenario, hindi po sila nagpe-place ng trade. Nag-aantay muna sila ng breakout, ng liquidity grab. Okay, so bababa, katulad nito kanina yan. Bababa, and then akyat, magkakaroon ng break of structure or, so minimix ko na yung mga term para at least medyo advanced na kasi itong training na to guys. Break of structure or MSS, market structure shift. So nagbabago ng structure yung market, alright? So kapag may mga ganitong confirmation, and then antay ulit sila pababa, saka sila bibili. So accumulation, manipulation, and then distribution. Yung mga ICT naman, ginagawa nila dito, nagtitrade sila within the day. So aabangan muna nila yung previous candlestick. Okay, so halimbawa katulad nito is daily candlesticks. So ibig sabihin, one day to na candlesticks, meron tong 24 hours na candlesticks sa loob in 1 hour time frame. Okay, so yung candlesticks na yan, lalagyan nila ng label sa baba, sell side, and then sa taas naman buy side. So ang gagawin lang nila dyan, mag-aantay rin sila ng breakout. Parang ganito lang din. Yan. So pag nagkaroon ng breakout, so saka sila magpi-place. Okay?
Yung Elliott wave naman, may yung Elliott wave principle. Ito rin naman yan, may mga step 1, step 2, step 3. Okay? Sa pattern trader, ganito lang din. Nag-aantay sila na, hindi sila nagba-base do sa supply and demand, hindi sila nagbe-base do sa support and resistance or sa SMC. Ang ginagawa nila, nag-aantay sila ng pattern. Okay? So, katulad nito, double top, double bottom. Ito, head and shoulder. Kumbaga, ito yung sa gitna, ulo, sa gilid, yung shoulder. Okay? Inverse, head and shoulder. Ito rin yun. Alright? So, ito, descending triangle, ascending triangle. So, yan yung mga pattern na ginagamit nila or binabasihan nila. Sa kapag hindi sila nakakita ng ganyang pattern, hindi po sila magte-trade. Alright? So, yung moving average, ito po yung mga linya-linya na yan. So, ang gagawin nila dyan, gagawa sila ng 3 or 4 na linya. Pag nag-crossover siya dito sa moving average 60 or 30 or 120, saka sila magpi-place ng trade. Alright? And then, dito naman sa RSI, mga wave yan na lumalabas dito sa baba ng chart. Okay, di ba may chart tapos may lalabas ito ng mga wave. Ano ba ibig sabihin niyan? Ng RSI, Relative Strength Index. Okay, actually di ko ginagamit niya kaya hindi na ako masyadong, pero tama naman yung ibig sabihin. So yan yung RSI, Relative Strength Index. Okay, so ito guys, ngayon ni-recap ko lang kayo. Ang task mo dito is magsa-search ka sa YouTube or sa Google ng mga strategy na to. Aaralin mo, may mga nagbe-breakdown po doon ng explanation, okay? Kapag sa tingin mo, halimbawa, itong klase ng strategy, mas madali ko maintindihan, mas simple para sa akin, yun ang gawin mo, okay? At kapag nakahanap ka na ng strategy na pasok sa personality mo, etong pinaka-importante sa lahat ng strategy. Ano yon? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung part 3 training series natin ng Forex trading. Ito na. Itong mga terms na to. Okay? Actually, ito guys, itong training natin, impromptu lang to. Wala akong sinusundan talagang pattern. Kaya hindi ko na matawag kung anong, kumbaga, anong title nito. So, siguro ano na lang, parang tawagin nating pinaka-checklist mo. Okay? So, dun sa strategy na diniscuss natin kanina, eto guys, hindi to basta-basta tinitrade ha. Halimbawa, nagustuhan ko yung AMD, accumulation, manipulation, and distribution, tapos magti-trade ka agad. Hindi po ganon. Alright? Ulitin ko, yung market, seconds, every minute, every hour, gumagalaw yan. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. Buy and sell lang po dito sa trading. Pero hindi mo kailangan minuto, segundo. Hahabol-habulin mo yun ha. Hindi. Kumbaga, magti-trade ka lang based dun sa setup na ginagamit mong strategy. Kapag nakita mo yung setup na yun or nakita mo yung pattern na yun, saka ka lang magti-trade. Okay? So ngayon, anong gagawin natin para at least maging mataas yung win rate at hindi tayo matatalo lang ng ganun kadali dito sa market at hindi masaya yung pinagpaguran natin. I-apply natin ngayon itong checklist of rules. Okay? So, checklist. Ayan. So, sige, pagpalagay na lang natin yung title na to is checklist. Alright? So, ito guys, pag nagtitrade ka, kailangan, syempre, nag-aaral ka ng inaaral mo na yung strategy mo, di ba? Kailangan mo mag-journal. Okay? Ano yung journal? Yung journal, iti-take down notes mo. Yung mga setup na ginagawa mo. Halimbawa, nag-trade ka, okay? Nag-trade ako nag-analyze ko ng market sa daily time frame. So, number 1, checklist number 1. So, sabihin natin, analyze mo ako ng market sa daily time frame. Rule number 2, sa 4 hour, magsiset up ako. Okay, number 1, mag-aantay ako ng confirmation. Okay, kapag yung sa checklist mo, halimbawa, nilagay mo mga certain questions is hindi lahat yes ang sagot, edi wag kang magti-trade. Ganun lang yung checklist guys. So, yan yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Sana masundan nyo ako, okay? Kasi ulitin ko, impromptu lang to. And then, actually, hindi talaga pa ako sanay dito sa paggawa ng mga video, okay? Kaya, pagpasensyaan nyo na ako kung medyo nabubulol-bulol ako, okay? Ang importante, i-absorb nyo yung matututunan nyo, ilista nyo, at yun yung i-refine natin, okay?
So ito guys, so refining strategy to have a higher win rate para ma-maximize natin yung profits natin dito sa trading, okay? So nakikita nyo sa screen, refine strategy, rules, criteria, anti-FOMO to. Actually guys, ang maraming natatalo dito, yung tinatawag nating FOMO, fear of missing out. Tumaas lang konti yung presyo, sasabayan niya kasi takot siya mawala sa market, eh biglang bumaba. Tapos yung kapital niya lang kaunti, 'di ba? Eh di talo siya, 'di ba? So kailangan natin sundin yung checklist, okay? So yung refined strategy, halimbawa, yung strategy na napusuan ko is halimbawa supply and demand. So ang gagawin mo, pupunta ka muna sa daily time frame, aalamin mo kung ano yung takbo ng market. So ito yung guys, yung tinatawag nating bullish. Okay, bullish yung market. Aalamin natin. Kung yung market naman bearish, ayan, pag ganyan naman siya, bearish po yan. Okay, so bullish and bearish. So dyan sa checklist mo, gagawa ka. Halimbawa, checklist ko. Ito guys, lalagay natin. Number 1, analyze the market at daily time frame. Okay? So, yan yung ay lalagay mo sa checklist mo o rules mo. Okay, liitan natin yung font. Ayan. So, next. Okay. So, ang ginagawa ko lang guys para ma-duplicate ko yung text at hindi na ako pipindot dito sa mga tools na to. Ito guys, aralin mo lang to, madali lang to gamitin. Ito yung mga tools, tapos kapag may nakita kang tools, i-favorite mo lang para mapunta siya dito. Okay? So, yan, ida-drag-drag mo lang yan. Alright? So, checklist number 2, lalagay mo. Ang ginagawa ko para ma-duplicate to, at kiniklik ko lang yung control or command, tapos click ko yan, then i-drag ko lang ganun. No? Yan. So, double click, pag-edit. Okay, number 2, halimbawa, look for entry setup at 4-hour time frame. Ayan. Halimbawa, 4-hour time frame. Ayan. Okay. Tapos, checklist number 2. Ayan. Lalagay ko naman yung, halimbawa, wait for market structure shift or break of structure shift at OTE zone. Ano yung OTE? Optimal trade entry. Okay, so didiscuss ko yan maya-maya sa inyo. So ngayon, number 3, pag ito sa checklist mo, halimbawa, analyze the market at daily time frame. Okay, bullish. Look for entry setup. So, nakita mo, may setup ka na sa per hour time frame. Nakita mo ngayon yung entry confirmation dun sa 15 minute or 1 hour or 5 minutes. Ngayon, kapag nakita mo yung confirmation na yun, pasok do sa checklist mo, saka ka lang mag-trade. Okay? So, ang purpose nito guys, para ma-maximize natin yung income natin. Okay? So, kapag no, ang sagot, hindi wag ka muna mag-trade. Dito na ipapasok yung refined strategy, rules, criteria para anti-FOMO, and then risk management, didiscuss ko maya-maya din, patience, discipline, strictly follow your rules. Okay? So, dito sa checklist guys, kapag hindi po yes lahat ang nilagay mo dun sa tanong mo, wag ka magte-trade. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang siyang gumalaw. Kung hindi ka man, halimbawa, tama yung analysis mo or yung strategy mo tapos hindi ka nakasabay, okay lang yun. Bakit? Sobrang dami pong opportunity sa market. Hindi po kayo mawawalan. So, apply mo lang yung patience. Okay? So, antayin mo lang na bumalik ulit yung ganong setup. Kapag nakakita ka ng ganong ulit na setup, is saka ka lang magti-trade. Okay? So, kailangan mong gumawa ng checklist. Ang purpose ng checklist, para ma-refine mo yung strategy mo. Okay? Sulat ka ng mga notes mo. Okay, kapag nakakita pala ako ng ganitong candlestick, okay, saka ako magte-trade. Mga ganon. So, i-refine mo yon. Kasi yung strategy, guys, kapag sinulat mo yan, ito tama, buti naalala ko. Minsan, kapag inaral mo na yung strategy, halimbawa, supply and demand, isusulat mo ngayon sa journal yan. Sobrang dami niyan, okay? Habang tumatagal, it takes weeks, months, years, umiikli na yan. Yung dating 100 steps na nilagay mo, minsan magiging 50 na lang, 40 na lang, 30 na lang, hanggang sa doon satisfied ka na, diba? 10 na lang, 5 na lang. Okay, kumbaga,
kino-compress mo na yung pinapasimple mo ng todo yung strategy na meron ka, okay? So, dito sa strategy, kailangan i-apply mo yung patience. At then, syempre, discipline. Ano yung disiplina? 'Di ba minsan gustong-gusto mo talaga mag-trade, pero dahil wala ka pang setup, be patient, be disciplined, sundin mo yung rules mo, okay? Kasi guys, maniwala kayo sa akin, ang dami ko ng sablay dito sa market, okay? Ang daming-dami ko ng sablay dito sa market dahil nilalabag ko yung rules ko. Kasi minsan dahil mukha akong pera, hindi maiiwasan talaga yung greed ng tao na alam mo yon, yung tipong kahit wala kang setup, gusto ko mag-trade. Akala mo nagsunod-sunod na yung panalo mo, akala mo kaya mo nang talunin yung market. Yung minsan 'di ba yung parang pang nagyayabang ka na sa kakababawian ng market, yung isang taon mo na kinita sa trade. Guys, minutes lang, seconds lang, oras lang, ubos yan. Kaya doble ingat, okay? So, refine strategy, sundin mo yung rules and criteria mo, and then, ihuli ko tong pinaka magandang topic natin. Ito, ayan, risk management. In any business guys, lalo na sa mga trading o mga financial institution, meron talaga yan department ng risk management, okay? So, ganito din dito guys. So, kapag nagawa mo na yung checklist mo, na-refine your strategy, sabi ko yung mahabang strategy mo, papaikliin mo, susundin mo yung criteria o rules mo, okay? Para at least hindi ka habol ng habol sa market. Kasi yung mga scalper, yung mga habol ng habol sa market, actually guys, kapag wala kang rules talaga, kaka-stress. Diba? Alam ko marami na rin naka-experience sa atin dito na binabato yung cellphone, halos suntukin na yung screen ng laptop or ng gadget, 'di ba? Yung tipong pati galit na sa sarili, kaya para maiwasan mo 'yan, lagyan mo ng rules yung strategy mo, okay? And kapag may rules ka na, be patient. Kapag wala pa yung setup mo, wag kang magte-trade, and then be disciplined. At pinaka-importante sa lahat is strictly follow your rules, okay? Guys, pansinin mo sa batas sa bansang Pilipinas, pag walang rules sa bahay, pag walang rules sa trabaho, pag walang rules, magulo, 'di ba? Pero pag dito sa trading, may rules kang susundin, kumbaga minimalist. Okay, kaya hindi ako gumagamit ng mga pattern or ng mga indicators kasi pampagulo lang siya, naguguluhan ako sa screen. Gusto ko yung sobrang simple lang, and then antayin ko lang yung rules ko. At pinaka-importante sa lahat, etong risk management. Okay? So yung risk management guys, yan yung magpapastay sa'yo sa market ng napakahabang panahon. Okay? Kapag hindi mo in-apply yung risk management guys, ulitin ko sa inyo, yung pinaghirapan mo na isang taon, ng ilang buwan, seconds, minutes lang, ubos siya. Okay? So ano ba yung risk management? Ito yung risk management guys, kumbaga, kontrolin mo yung capital mo every time na nagpe-trade ka. Okay? So, halimbawa, ito maganda panulat to. Halimbawa is meron kang 100,000 na kapital. Itong 100,000, kukuha ka lang dyan ng percentage. So, halimbawa, ang percentage na kukunin ko dyan, sabihin natin 2%. Okay? So, 2% ng 100,000, gusto ko per entry lang is 2,000 pesos. Okay? Kasi bakit guys? Kahit gaano pa kaganda yung strategy mo, okay? Kahit gaano pa kataas yung win rate niyan, okay? Kahit gaano pa ka-confident ka, okay? Kapag wala kang risk management, uulitin ko sa'yo, ubos yung capital mo, okay? So bakit kailangan ng risk management? Guys, ang risk management, every time na mag-trade ka, hindi po siya 100% guaranteed na magiging winning. Okay? So kung nag-trade ka 100k dahil sobrang confident mo, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, trade mo yung 100k, isang trade lang, na loss ka, na mali, dahil hindi mo control ang market, talo ka. Makakabalik ka pa ba sa market? Hindi na. Kasi kung paano ko ito nala yung capital mo. 'Di ba? So anong gagawin mo ngayon? 'Di ba? Doon na papasok yung revenge trading.
Dahil na-loss ka ng 100K, kahit wala kang setup, babalik ka, magti-trade ka ulit. Halimbawa, magti-trade ulit ako ng 100K, na-loss ka na naman. Kaya mahihirapan ka, okay? So, ang gagawin natin para hindi ka ma-loss at maging profitable trader ka, maging consistent profitable trader ka, okay? Sundin natin yung risk management. Ano yon? Eto, guys, sobrang bless nyo. Kasi dati walang nagtuturo na, hindi ko nakikita yung mga ganito, okay? Kaya sabog yung informations na inaral ko. Kaya napaka-importante sa kahit anong business na mayroon kang mentor talaga. Kasi si mentor, hindi niya nagtuturo yung mga mistakes sa'yo, okay? Kaya guys, pasensya na kayo ako, may mga terms akong inuulit-ulit. Imagine niyo na lang na nire-refresh ko kayo, okay? Para sa'yo naman to, okay? Kapag nagawa mo to at kumita ka, hindi lang naman ikaw magbe-benefit nito eh. Pamilya mo, anak mo, or mga mahal mo sa buhay, di ba? Kaya aralin mo to. Wag kang magmamadali. Lahat dumadaan sa proseso, okay? At ang pinaka-importante na parte ng trading natin, strategy, di ba? Pipili ka ng strategy, lalagyan mo ngayon ng checklist yon ng mga rules, criteria, be patient, discipline, at pinaka-importante sa lahat, itong risk management. Okay? Kapag wala ka na ito guys, sablay ka. Okay, ganito yon. Ano yung risk management? Halimbawa po, capital mo is 10,000. Okay? So, 10,000 pesos. Ngayon, ang gagawin mo, doon based sa strategy mo, maghahanap ka ng setup ha, sa market na based sa strategy mo. Bibigyan ko kayo ng perfect example mamaya na nangyari kanina at kagabi. Kagabi nagsimula at nangyari ulit kanina. Papakita ko sa inyo mamaya yung sample strategy na ginagamit ko or paano mag-analyze ng market. Okay? So katulad nito guys, meron kang 10,000. So sa 10,000, 1% lang yung i-trade mo. So nakakita ka ng setup, di ba? Ulitin ko, hindi guaranteed yung setup natin na mananado yan. So nag-entry ka, 1,000. Okay? Halimbawa na loss. So meron ka pang 9 chances na makabalik sa market. Yan ang risk management. Kasi kapag ibubuhos mo yung 10,000 na yan, tapos na loss ka, may nakita ka ulit na setup, hindi ka na makakabalik ngayon. Di ba? So ngayon, nakakita ka ulit ng setup after 1 hour, after 1 day. Okay? Ito, mali na naman. Na-loss ka na naman. Okay? Tapos, the next day, dahil sinunod mo yung risk management, nakakita ka ng trade, ng setup. Ito, para-parehong setup lang yan guys ha, yung makikita mo ha, yung susundan mo ha. Ito, nakita mo na setup, pareho lang din dito sa dalawa. This time, tumama. Okay? Yung naging reward mo, 1 is to, sabihin natin, 1 is to 3. Ayan. Hindi pala makadrawing ko maayos. 1 is to 3. Okay? So, 1 is to 3, risk-reward ratio. Okay? So, ngayon, dahil para-para lang naman yung setup na in-apply mo, pagdating sa pangatlo, natsambahan mo. Okay? So, actually, hindi basta tsamba yung guys kasi ina-applyan natin ng strategy. Naka 1 is to 3 ka. So, magkano yung 1,000 mo? Yung 1,000 mo kumita ng 3,000. So, yung 2,000 mo, bawi mo na, mayroon ka pang profit na 1,000 pesos. Okay? Minsan, hindi lang 1 is to 3 yan. Minsan, 1 is to 5 pa yan. 'Di ba? Kaya, focus ka dito guys sa risk management. Kasi kapag wala to, sablay ka. So, minsan, pangatlo mo, loss pa rin. Pang-apat mo, loss pa rin. Pagdating ng 5. Okay? Nag-win ka. Yung this time is naging 1 is to 5. So, yung 4 losses mo, bawi mo, may 1,000 ka pa na profit. So, ganyan po gumagana yung risk management. Huwag nyo pong ibubuhos sa isang trade yung capital nyo. Okay? So, kailangan i-apply nyo risk management. Alright? So, ito guys, napaka-importante na bahagi ng training natin. Itong hindi nakakancel. Itong risk management natin. Itong checklist. So, sa checklist, lalagay mo, i-refine mo yung strategy mo. Susulat mo yung mga strategy mo, di ba? Yung rules. Okay? Mag-a-analyze ako ng market. And then sa 4 hour, bababa ako. Mag-aanap ako ng setup.
And then sa lower time frame, 15 minute, 1 hour, or 5 minute, doon ako mag-hanap ng confirmation. So, i-refine mo yung strategy mo. And then, rules and criteria, yun na, ito na rin yun. Checklist, kumbaga, ito bang trade ko na iti-trade ko bago ka mag-entry is bullish ba yung market? Ang sagot, yes. Yung entry setup ko ba is pasok sa strategy ko? Yes. Doon sa lower time frame ba, nagbigay ba siya ng confirmation? Yes. Kapag yes, lahat ng sagot doon sa checklist mo or doon sa criteria mo, mag-trade ka. Okay? Pero, kapag nag-trade ka guys, ulitin ko, hindi guaranteed yon. So, paulit-ulit lang na ganun na setup hanggang sa along the way na ma-master mo na siya, natatandaan mo na siya, kumbaga, nagiging normal na sa'yo na, ganito lang pala, ganito na pala. Hanggang sa along the way, in the long run, magiging profitable ka na. Okay? Hanggat walang setup, be patient, be disciplined, at strictly follow your rules. Susundin mo ng mabuti ang rules mo. Okay? Kapag nilabag mo yan, ikaw makakatanggap ng consequence. Mauubos yung capital mo. Ikaw, magagalit ka, may stress ka. Baka, alam mo yon, baka pagdudahan mo na lang din yung sarili mo. Okay? So ngayon, bigyan ko kayo ng sample kung paano nga pa ako mag-analyze ng market. Alright? Actually, sobrang dami. Ito guys, i-search nyo lang yung mga previous videos ko kung paano ako mag-analyze ng market. Makikita nyo po doon na hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit ko. Pero, nung nagsimula ako, sobrang dami niyan ng rules ko. Pero ngayon, pinakompress ng kinompress ko hanggang nasa 5 or 4 na lang. Ganyan na lang po siya. Kaya, pero everyday, binabasa ko pa rin yun bago ako mag-entry. Minsan hindi kasi nagmamadali, pero nire-review ko yun guys. Ang dami kong sinulat. Pag nakita nyo lang, sobrang dami kong sinulat. Kaya lahat ng learnings dito, napakahaba, ilang taon yan. 4 years. Kinompress ko na lang ng, di ba, na mas maikli para sa inyo. Okay? So, sample tayo ng hanap tayo ng market, ng malinis. So, Forex, ito. So, katulad nito guys, wala kayong nakikitang candlesticks or chart sa screen, no? Ginagawa ko lang dito, ito, nakikita nyo to, ito, show. Ayan. So, kiniklik ko lang yan. Kaya itong 3 dots, tapos, click lang yung height. Alright? And then, pag zino-zoom ko, mas maganda kung may mouse yung laptop mo. Pag zoom, ganyan lang, scroll lang, scroll down, scroll up, ganyan. Zoom, okay? So, ang ginagawa ko, ito yung perfect example ng trade. Actually, guys, na-discuss ko to sa previous video last 3 days ago. 2 video yung ginawa ko dito sa gold at grabe, saktong-sakto yung analysis natin, okay? So, ang gagawin natin dito, guys, ang mostly, kasi ang ginagamit ko, supply and demand na may halong SMC, ito lang ginagamit kong tool. Ito, Fibonacci tool. Okay? So, yung Fibonacci, ito yan, sa search mo lang dito. Yan, Fib retracement. So, double click mo lang to kung gusto mo lagyan ng mga label. Ayan o, 0, 1, 0.5. So, 0.5 guys, ito yung tinatawag na equilibrium. Okay? So, ano yung rules ko? Ganito siya. Tandaan nyo to So, ito, maghahanap ako ngayon ng market. Okay, so ito, sample sa daily time frame. Lipat natin to. Ayan. Okay. So, halimbawa, may nakita akong ganyang kalaking movement. So, i-zoom mo lang para malaki yung candlesticks natin. Okay. So, ngayon, nakita ko yung ganitong movement. Alright. So, ang gagawin ko, magpa-plot ako ng magpa-plot ako ngayon ng Fibonacci retracement or yung Fibonacci tool. Okay. Diba, sabi ko kanina, tumaas siya. Ngayon, mag-aabang ako. Hayaan ko muna yan bumalik. Ayan, hayaan ko yan bumalik dito. Okay. So, pagbalik, bababa ko ng 4 hour. Okay. Pagbaba ko ng 4 hour, check ko ng, halimbawa, 15 minute. Okay. Tapos, dito sa 15 minute, ang ginagawa ko kasi sa Fibonacci, guys, ulitin ko pala. Masyado ako mabilis. So, dito sa Fibonacci, pag tumaas yung presyo, kailangan bibili ako dito sa zone na to. Ito yung tinatawag na discount zone. Alright?
discount zone ang tawag dito sa area, sa red na to. So, adjust mo lang. Yan o, adjust mo lang yung kulay. Okay? So, dito sa red zone na to, ang tawag dito, discount zone. Ibig sabihin, hayaan ko munang bumaba yung presyo dito sa area na to bago ako bibili. Kasi kung bumili ako dito, dito naman sa taas guys, ang tawag dito is premium zone. Alright? Kapag bumili ako dito, tingnan nyo, bumaba. So, talo ako. Malaki ang matatalo ko guys kasi 4-hour time frame to. Pag binaba mo na 15 minute yan o 30 minute, sobrang ilang pips yan. Diba? So, katulad na ito, oh. Kung nagbay ako dun kanina sa taas, dito sa area na to, bumaba. Laki niyan. Siguro mga 20 to 50,000 yan kung 0.1 lot size yan. Kung paano kung 1 lot pa yan. So, mga 50,000 or 100, 200,000 barya. Ubos yan. Okay? So, ang ginagawa ko, nag-plot ako ng Fibonacci tool. Tapos, bababa ko ng 1-hour time frame. Mag-aantay ko ngayon ng confirmation. Katulad nito. Ito, mayroong confirmation na break of structure. Diba, hindi discuss kanina. Umakyat siya. So, dito, nag-place ako ng order. Tingnan nyo naman. Place ng order dito sa area na to. May news kasi kagabi. Dito, nagkaroon ng news. Okay? Nag-place ako dito kagabi, guys. Nadali ako. Na, kumbaga, very limited lang yung SL ko. Nagkaroon ng manipulation dito. So, nagantay ulit ako. Dito ako nag-entry. At, ito na yung nangyari. So, diniscuss ko to sa previous video na ito yung target profit natin. Itong area na to. Ito guys, oh. Yan, oh. Na-take na siya. So, ngayon, kung susukatin natin kung ilang pips to, gagawin lang natin, click lang natin tong roller na to. Ito to sa gilid. Yan. Click. Tapos, kung nag-entry ako dito, 0.3 lot size. So, nasa 5,535 points. Okay? Sa pips, nasa 553 pips yan. Okay? So, yung 500, so, lot size na ginamit ko dyan is 0.03. So, para madali makompute yan guys, in dollar, ang gagawin mo lang is 5,535 times 0.03. So, magkano yan? Compute natin. 0.3. Okay. 5,535 times 0.03. 03. Nasa $166 siya. Yan, no? So, just imagine guys, saan mo pupulutin yan? So, dito, ang labanan talaga dito sa trading is palakihan ng capital, okay? Pag malaki yung capital mo, mas mamamaximize mo yung profit mo. Gagawin mo lang yon yung laki ng capital kapag confident ka na sa strategy mo at marami kang winning na kumbaga nangyayari dito or nagiging profit mo, okay? Hanggat hindi mo pa na-master, wag mo munang magte-trade ng malaking capital, okay? So, in-expect ko na yung target profit natin is aakyat talaga siya dito sa level na to. Itong area na to. Ayan. Oops. Dito sa area na yan. So, anong level yan? Nasa 4,400. Okay, tataas siya dyan. So, kung ikaw may budget, kung bumili ka sana yung tangible na gold, yung mga gold bars dito sa area na to, so magkano na sana yan, oh, 'di ba? So, ayan guys, for now, yan na muna yung training natin. Hopefully, marami kang natutunan. Huwag niyong kakalimutan, okay, na i-apply lagi yung pagjo-journal. So, sulat natin sa journal natin yung rules natin, yung criteria natin, yung mga questions or reminders na kailangan mong basahin muna bago ka mag-trade sa market. Okay? So, along the way, matutunan mo. Marami kang matutunan dito, guys. So, marami pa akong i-share sa inyo. So, sa next na train series video natin, i-discuss ko rin sa inyo yung maghihimay-himay tayo ng pag-a-analyze ng market. Yung malinis, kumbaga nakafocus tayo doon sa pag-analyze ng market para at least mas mabilis mo siyang maintindihan. Okay? So, later on, matutunan mo rin kapag nag-subscribe ka dito sa My Trading View ng Pro subscription,
pwede po kayong mag-backtest dito. Ano yung backtest? Ito guys, oh. Nakikita nyo yung parang rewind. Pag clinic mo yan, pwede mong i-rewind yung market. Itong account kasi natin guys, naka-free lang to, hindi ko pa na-renew. So pag halimbawa, itong nakikita nyo sa screen, hindi pa nangyayari. Sample lang nangyari yan. Iba-back replay mo lang dito, click mo tong area na to. Ito pala, date. So dati guys, kiklik mo lang to dito dati. Okay? Nawawala na tong chart na to. Kumbaga, kung saan ka nag-click, doon ulit magsisimula yung candle. And then, mag-a-apply ka ngayon ng strategy mo. So, hayaan mo siya mag-move ng gaganon kung tama ba siya. Okay? Sa ngayon, binago at saka pag nag-replay ka dito ng backtest, meron na siyang watermark kasi marami pong, sorry to say gusto ko lang magkaroon tayo ng due diligence na magkaroon tayo ng awareness din na marami pong scammer dito sa trading. Kaya ginawa ng TradingView kapag backtest dito, nilalagyan na po ng watermark kasi marami pong nagbabacktest dito at ginagamit sa pang-i-scam. Kaya doble ingat ha. So sa ngayon, kapag nag-backtest ka, hindi mo na siya kiniklik dito. Siselect mo na yung date. Ayan o. Halimbawa, 1. So pag sinelect mo yung 1 na yan guys, itong mga candlesticks na nangyari sa 2 hanggang 12, mawawala yan. Okay? And then kiklik mo lang yung play. So ayan o, hindi ako makapag-backtest. Ito nakikita yung sa screen o, ayan o. Yan. So pag play mo, mag-move yan. So i-base mo ngayon yung strategy, ititest mo ngayon yung strategy mo. Ang tawag doon backtesting or backtest. Okay? So guys, sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin, nasa 33 na tayo. Okay? So maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, sa nag-comment at saka sa mga nanood ng training natin. So kung ikaw hindi ka pa nakasubscribe dito, i-click nyo lang po yung subscription. Pwede nyo rin po to i-share sa mga friends nyo na nag-aaral din ng trading. And actually guys, lahat ng ituturo ko dito hindi gawa-gawa based sa 4 years experience ko. Okay? Hanggang ngayon, kahit master ko yung strategy ko, natatalo pa rin naman ako. So kagabi may mga losses din naman ako. Kahit alam mo yun, kahit alam ko yung strategy ko. Kasi minsan hindi talaga may iwasan na labagin or hindi mo sundin yung rules mo. Pero syempre dahil master ko na yung strategy ko, kahit paano mabilis na rin akong nakakabawi at nagkakaroon ng profits. Okay? So, recap nyo lang to. Panoorin nyo yung part 1 at part 2 and then yung part 3 training series natin. And then yung mga previous videos natin, marami akong shinare doon kung paano ako mag-analyze ng market, yung mga winning na trades natin. Okay? So, guys, maraming salamat at doon sa next na training series natin na ituturo ko sa inyo is paano mag-analyze ng market, yung ginagawa ko po kung bago ko mag-place ng entry sa market. So, tuturo ko sa inyo step by step. Okay? So, kita-kits po tayo ulit sa next na video. Bye-bye and thank you. See you!